Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay nababago pa rin ang damdamin. Nababago pa rin ang damdamin. Kung may galit kayo, mga minamahal, mababago pa kaya ang inyong damdamin? O kung may taong galit sa inyo, mawawala pa kaya ang galit na ito laban sa inyo? Ang magandang halimbawa po rito at larawan ng nabagong damdamin sa Biblia ay si Esau. Ang Genesis chapter 27 verse 35, sinabi po ni Esau sa kanyang amang si Isaac na nilinlang si Esau ni Jacob, kaya nakuha niya ang basbas ni Isaac na para sana kay Esau. Ay nga sa verse 26 o 36, nasalita si Esau, 2 beses na niya akong dinaya. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha niya aking karapatan bilang panganay. At ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong labing basbas para sa akin? Kaya noon po, si Esau po'y galit na galit kay Jacob. Kaya ano pong inisip at nadaman ni Esau, ayon sa verse 41, namuhi si Esau kay Jacob, sabagat ito ang binasabasan ng kanyang ama. Kaya ganito ang nabuo sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama, at hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. Ngunit ang lumaki mga minamahal tumagal sa kabila ng matinding takot ni Jacob kay Esau dahil sa ginawa niyang palinlang at kasamaan, ano po ba ang nangyari sa kanilang muling pagkikita? Ay sa Genesis 33 verse 4, si Jacob po ay patakbong sinalubong ni Esau, niyakap na maigpit at hinagkan. At sila po ay nag-iyakan na magkapatid. Tinanggap ni Esau ang kaloob ni Jacob at nag-alok pa nga si Esau na samahan ang sambahay ni Jacob sa kailang paglalakbay. Kaya mananawa po ay umasa tayo, no? Umasa tayo na anumang sama ng loob, anumang galit, anumang away o alitan, ay mawala at maayos din. Ito mga minamahal, na bago pa rin ang damdamin ng tao. Pati po ang ating sariling damdamin. Salamat.